Kailan nga ba posibleng mag-breakout si Bitcoin sa 100,000 US dollars? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya naman, kung interesado kang malaman yon, ay panoorin mo ng buo para nas gayon marami kang matutunan. Bago natin simulan yan guys, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Estudyante Trader, isa po tayong junior financial analyst, but also I am a content creator, creating contents about business, finance, economics. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, para nang sa gayon, lagi kang updated no, sa mga contents na nilalabas po natin. So, unang-una guys, makikita po natin dito si Bitcoin. Anong pinakaunang importante po dyan no, sa Bitcoin is that mag-retain siya or mag-stay siya, ma-maintain niya yung level between 95,000 to 99,000 US dollars. Ibig sabihin, ang price range niya sa ngayon, ang area ng Bitcoin where, the support, maraming demand, maraming bumibili, umaangat ulit, makikita natin dito itong bandang 95,000 range. Okay, 95 to 96,000 US dollars. Merong area of buying dyan. Merong area of demand dyan. So, pero nakikita din natin sa taas, ilang beses po yan dinecline. Makikita din natin dito na maraming nagbebenta or it has a selling pressure at this level. Ayan nga, basta around 99,000 US dollars. Ang tanong nga ng karamihan, coach, no? Ano ba sa tingin mo dyan? Syempre, number one, wala tayong bolang kristal, no? Kung kailan super exact na yung presyo niya ay magbe-breakout na doon sa 99,000, ano yung resistance niya dito, no? Yung pinaka swing high. Ayan na nga, 99,700, no? Para 300 points na lang, 300 pips na lang, 300 US dollars na lang, maaabot na sana yung 100,000. Pero sa ngayon, what is good nga, talagang nag-stay siya. At ngayon, no, hindi naman malabo yan dahil ang Bitcoin sa ngayon, kung makikita po ninyo, at around 98,400. O, kanina nga, ayan ulit, 3.9 niyang umabot dito sa 99,000 again, but yun nga, na medyo may barrier doon, may selling pressure. So, makikita natin medyo dinedecline pa no? Marami pang nakikiramdam, marami pang nagbebenta dito sa, ayan nga, every time it hit what? No? The 99,000 levels. Yan, 99,100, 200, so on and so forth. Merong resistance po dyan every time the price hits the near 99,000 US dollars. So ngayon, ang masasabi natin dito, let us calculate muna. Pero maganda sa Bitcoin, kita nyo, naglalaro lang siya, di ba, sa 98,000 US dollars. At hindi na siya nagbe-breakdown doon. Pero kung titignan muna natin sa data, gaano katagal siya nag-stay muna sa levels na ito. So, etong date range, di ba? So, ayan kasing pinagbabasihan natin dyan So, ilang araw na siyang ganyan yung galaw niya, 'di ba? Ilang araw nang ganyan yung lagay niya. Sabihin na natin mga 4 days. Mga 4 days plus let's say 6 hours or basta 4 days, no? Ibig sabihin po nito, kina-calculate natin ilang araw na siyang consolidate, nag-accumulate at that level. No, para malaman natin, syempre, dito ang indicator natin dyan kasi lalo na may mga whales Actually, anytime naman pwede mag-breakout. Yan ang totoo, di ba? Anytime naman Pwede kahit mamaya or bukas, but we cannot exactly determine kung kailan ito magbe-breakout dyan, no? Kasi the market itself, no, will discover that. Anong ibig sabihin nito? Yan, the more, syempre guys, ganito, no? The more na yung presyo niya lumalapit sa resistance, yung support niyan lumalapit na rin. Diba? Ayan, may support po dito Yung resistance dati, naging support, yan ang oobserbahan natin. No? Kasi nga, we cannot totally determine kung kailan Pero merong mga kailangan tayo itignan na areas dito, katulad po nitong, yan, yung mismong, let's say, 98,000. Yan. Ito yung pinaka-support niya. Sabihin na lang natin 98,000. So, kailangan guys, ito medyo short-term, scalping, mawawala na muna to. No, kasi ang babanggaan niya na support, alam niyo babanggin niya na support in short term, eto po. Yung mga levels na yan. Yung mga areas na yan. No? So, kailangan, para ma-determine natin, coach, kailan ba, kumbaga, ano yung pinaka-nearest na way? O, syempre, kailangan yung Bitcoin mag-stay dito, no? Wag na siyang bumaba below 78
below 98,000, below 97,000. So, ang kailangan natin dito is makakita tayo ulit ng tuloy-tuloy na momentum, no? Katulad yan, no? Yung ginawa niya nitong mga, ayan, no? Kailangan ulit makakita tayo ng ganyang uri, no? Ganyang klase ng momentum sa Bitcoin, sa market, no? But what is really important right now, di ba, hindi tayo ganun kalalim mag-analyze, dahil para nang sa gayon mas maintindihan, mas malaman ninyo yung essence sa presyo, okay, yung essence ng movement niya. So, kailangan lang masalo dito yan. No? Kailangan dyan may support po dyan. So, kaya I think, no, kasi nag-multiple touch siya. No, actually nga, double, triple, or quadruple top pa yan diba? So, pero ang babantayan natin dyan, yan, yung mga ranges na yan. So, as long as the Bitcoin, pag makikita nyo, obserbahan nyo, pag malapit na siya sa resistance, no, most probably malapit na rin yon mag-breakout, at tignan nyo yung volume, no? Nasa volume din kasi yun So, kung mapapansin din nyo, bakit hindi siya nagbe-breakout, 'di ba? Yung every time it hits the 99,000, tignan nyo po nangyayari, 'di ba? So, every time tumatama yung presyo niya sa 99,151, 99,400, anong mapapansin nyo? Sino yung mas malaki ang bahagdan or ng percentage ng volume or yung volume itself? Mga sellers. So, ibig sabihin, kung mapapansin ninyo, mas nangunguna dito, yan, yung selling volume kaysa sa buying volume. So, ibig sabihin nito, talagang weak pa yung momentum at this point, no, at this price. So, kaya yun yung kailangan nating kailangan nating malaman dito, obserbahan, na hindi lang yung presyo no, kundi also yung mga indicators na makakatulong sa atin to be able to predict the price, no? Pero yon, syempre, long term, medium term, bullish naman tayo dyan sa Bitcoin. Sa ngayon nga lang, ang point natin dyan, it is a healthy correction naman. No, yun nga lang, wag nang bababa yan. Kailangan may threshold No, wag nang bababa sana sa 95, 'di ba? 94,000. Kumbaga, yung magbe-breakdown ulit at mawawalan ng momentum, no? Pero sa ngayon, masasabi natin talaga ang lakas pa rin ng momentum ng Bitcoin. Bakit? Kasi sa sobrang laki ng tinaas niya, it stays nag-stay pa rin dun sa 98,000 na yan, no? Palagi kong napapansin, nakikita yan. Kaya kudos pa rin sa Bitcoin. Kailangan lang natin dito ng pag-aaral, plano, magandang timing ng entry at ng exit. Planuin nyo lahat ng trade nyo, no? Kaya yun lamang ka-trader, sana marami kayong natutunan dito sa video na ito. Yan yung babantayan nyo na levels, no? And then, you will determine kung malapit siya mag-breakout o hindi pa. So, yun lamang po. See you on my next vlogs.